Hinamak na manugang. Kabanata 861. Habang tumitingin si Qin Yue, lalo siyang naguguluhan. Masasabi niya na ang mga taong ito ay hindi ordinaryong mga espesyal na ahente, ang kanilang mga katawan ay puno ng pagpatay na layunin at bangis, ngunit lahat sila ay magalang kay Alex Dixon. Ano ang sitwasyon sa paligid natin? Tanong ni Alex Dixon. Umiling si Han Yun at sumimangot, ang kalaban ay isa ring makaranasang mamamatay tao. Kung mabibigo siyang matamaan ang target, aatras kaagad siya, parang ang paraan ng paggawa ng Dark Group, ngunit. Habang nagsasalita siya, tumingin siya kay Qin Yue at may gustong sabihin pero pinigilan niya ang sarili niya. What's wrong? Bakit mo sinabing kalahati na lang ang natira? Natarante si Qin Yue at lumingon para tanungin si Alex Dixon, may tinatago ka ba sa akin? Ilang segundong nag-atubili si Alex Dixon, ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ni Qin Yue at sinabi sa malalim na boses, may mga bagay na kailangan kong sabihin sa iyo. Darating ang mga mamamatay tao na ito para sa iyo, at hindi sila ordinaryong mga mamamatay tao, kaya mula ngayon, kailangan mong ayusin, mga bodyguard sa lahat ng oras. Maglilipat din ako ng ilang miyembro para protektahan ka 24/7. Nang marinig ni Qin Yue ang kanyang sinabi, napagtanto din ni Qin Yue ang kabigatan ng bagay, ngunit hindi pa rin niya naiintindihan. Wala akong ganoon kalalim na kaaway sa negosyo, sino ito? Kung tama ang hula ko, nagtatago pa rin ang mastermind sa Qin family mo, sabi ni Alex Dixon. Napabuntong hininga si Qin Yue, bakas ng pagkabigla ang bumungad sa kanyang mga mata. Pero hindi ba nasa ospital si Qin Yihai? Hindi siya, umiling si Alex Dixon, ibang tao yan, pero kahit anong mangyari, dapat mag-ingat ka sa Qin family simula ngayon. Sa oras na ito, sabi ni Han Yun, malapit na ang mga pulis, ibabalik ko muna si Miss Qin, tungkol naman sa lihim na pagprotekta kay Miss Qin, aayusin ko ang 8 may gumawa ng subordinate na magpalitan para protektahan siya ng 24 na oras sa isang araw. Okay, tuma-NGO si Alex Dixon at bumaling kay Qin Yue at sinabing, pagkatapos mong umuwi, hindi dapat alertuhan ang kalaban, lahat sila ay mapagkakatiwalaan kung mga kasama at poprotektahan ang iyong kaligtasan, kung makakita ka ng anumang mga pahiwatig, tawagan ako kaagad. Naiintindihan ko, natahimik si Qin Yue, hindi ngayon ang oras para magpanik, ayaw din niyang mag-iwan ng walang kwentang impresyon kay Alex Dixon. Matapos panuorin ni Alex Dixon si Qin Yue na umalis, nanlamig ang kanyang mukha. Alam niya ang tungkol sa panloob na alitan sa pamilya Qin, noong una, si Qin Yihai ang pinuno ng pamilya, ngunit ngayon, ang pamilya ni Qin Yue ang namamahala sa pamilya Qin. Naturally, maraming tao ang nakadama ng hindi makatarungan at magdudulot ng kapahamakan sa pamilya sa hinaharap. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang grupong ito ng mga tao ay susubukan na patayin si Qin Yue. Kahit na gusto siyang patayin ni Dixon Wrong, natakot siya at hindi nang ahas na sumalungat sa mga alituntunin ng mga Dixon. Gayunpaman, malinaw na ang mga taong ito ay gustong gumamit ng anumang paraan na kinakailangan upang patayin si Qin Yue. Ngayon, binigyang halaga ni Old Man Qin si Qin Yue, inakala ng maraming tao na siya ang magiging susunod na patriarka. Gayunpaman, walang intensyon si Qin Yue na kontrolin ang pamilya Qin, gusto lang niyang sundan si Su Qingcheng at palawakin ang business empire ng Suklan Group sa mundo. Gayunpaman, nakita pa rin siya ng mga taong ito bilang isang tinik sa kanilang tagiliran. Maya-maya, tumawag si Han Yun, Alex, ligtas nang naibalik ang girlfriend mo. Nagpadala ako ng 10 may kakayahan ang mga subordinate para alagaan ang kanyang kaligtasan. Isa pa, plano ng girlfriend mo na palakasin ang seguridad. Bukas, gagastos siya ng malaking pera para kumuha ng mga bodyguard para protektahan siya at matandang master. Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Anong ibig mong sabihin girlfriend ko? What? She is not your girlfriend. Nakita ko na si Qin Yue ay laging may nararamdaman para sa iyo. Kahit isang tanga ay masasabing gusto ka niya. Akala ko kayong dalawa. Hindi alam ni Alex Dixon kung tatawa o iiyak. Han Yun, pwede ka bang maging seryoso? Si Qin Yue at Su Qingcheng ay malapit na magkaibigan, kaibigan ko siya. Oh, ang ibig mong sabihin ay si Su Qingcheng, hindi ba dati mong fiancé yan, kung saan, ang swerte mo talaga sa mga babae, napakaraming dilag ang nakapaligid sa iyo. Tumawa ng malakas si Han Yun. Si Alex Dixon ay tamad na makipagtalo sa kanya,
sa anumang kaso, ang personalidad ng batang ito ay wala sa tono. Sige, ipaubaya ko na sa iyo ang kaligtasan ni Qin Yue, tawagan mo ako kaagad kung may mangyari. Huwag kang mag-alala, ang maliit na bagay na ito ay maliit na bagay sa ating foreign ministry. Tuma-NGO si Alex Dixon at ibinaba ang telepono ng walang pag-aalala. Noong nakaraan, 2 taon na siyang lumaban sa tabi ni Hanyon, nagtiwala silang dalawa sa isa't isa at kayang talikuran ang isa't isa. Dahil nangako si Hanyon, tiyak na seseryosohin niya si Qin Yue. Bukod pa rito, ang mga miyembro ng espesyal na puwersa ng dayuhang dibisyon ay lahat ay sinanay niya. Ang lakas nila ay masasabing eksperto sa mga eksperto, halos walang problema para sa kanila na harapin ang ninja killer ngayon lang. Ngunit ang pinakakinabahala ni Alex Dixon sa sandaling ito ay, hindi ito, ngunit kaharap ko ang kaaway sa bukas at sa dilim. Masyadong maingat ang kabilang partido, matapos mab-aigo ang pag-atake, mabilis silang umatras, tila hindi sila mangangahas na kumilos ng padalos-dalos sa loob ng mahabang panahon, kung gusto nilang malaman kung sino ang utak, kailangan nilang maghintay ng matyaga. Bumalik si Alex Dixon sa villa at nakita niya si Helena na nagpapakain ng sopas ng manok kay Jane Lewis. Ngayon, sa wakas ay kumalma na si Helena at mas nag-aalala siya sa kanyang anak. Nagpakain si Helena habang nagtatanong, "Anak, ang dami mong kakilala na boss, hindi kaya hindi nakakakilala sa presidente ng One High Corporation? Kung may pagkakataon, hanapin mo ang boss ng One High at pag-usapan ang tungkol sa kontrata." Nay, hindi nagkukulang sa negosyo ang Chingyang Company ngayon, hindi ko na siya kailangang hanapin, umiling si Jane Lewis, hindi siya interesado. Hindi sumuko si Helena at matiyag ang gumabay sa tabi, kailangan palaging mas malaki at mas malaki ang negosyo. Ngayon, sikat na sikat ang One High Corporation sa Yan Capital, nabalitaan ko na ang amo ay may kayamanan at isa ring malaking pamilya sa ibang bansa. Kung makikipagtulungan ka kay One High, mag-aalala ka ba na hindi ma-develop ang kumpanya? Nay, buntis ako ngayon at wala na akong lakas para palawakin ang laki ng kumpanya, sabi ni Jane Lewis. Tuloy-tuloy na ang pag-unlad ng kumpanya ngayon, sa tingin ko ay maganda ito. Nang makitang hindi naliwanagan ang kanyang anak, nabalisa si Helena. Plano mo bang buhayin si Alex Dixon sa buong buhay niya? Wala na siyang kinalaman sa Dixon family ngayon, kung siya ang boss ng One High Group. Iba, kailangan mo ba siyang palakihin? Sa wakas ay naunawaan ni Jane Lewis ang nangyayari, napakalaking pasikot-sikot na ang ginawa ni Helena ngunit hindi pa rin niya inisip si Alex Dixon. Malungkot niyang sinabi kaagad, "Nay, bakit ganito pa rin kayo? Hindi kami maghihiwalay ni Alex, you should give up on this idea." Tumayo si Alex Dixon sa labas ng pinto at nakaramdam ng init sa kanyang puso. Naantig siya sa pagiging walang pag-iimbot ng asawa at inis din sa paghahasik ng alita ni Helena. Ubo-ubo, akmang kukumbinsihin siyang muli ni Helena, ang malamig na ubo ni Alex Dixon ay umalingaw-ngaw mula sa likod ng kanyang ulo. Nagulat siya at halos tumilapon ang chicken soup sa kamay niya. "Mo, Alex, kailan ka bumalik?" Mabilis na nagpakawala ng peking ngiti si Helena at nauutal. "Tinatanong ko lang kung kumusta ang katawan ni Jane." Alex Dixon sneered, "Hindi mo ba sinusubukang hikayatin ng iyong asawa na hiwalayan ako?" "Hindi ako." Naging berde ang mukha ni Helena. Paulit-ulit niyang iwinagayway ang kanyang mga kamay, at ang kanyang puso ay lumiit. Naglakad ang brat na ito nang walang ingay. Narinig kaya niya? Si Alex Dixon ay tamad na ilantad siya. Nilampasan niya si Helena nang hindi tumitingin at naglakad papunta sa mesa. "Miss, kumusta ka na? Masama ba ang pakiramdam mo?" Jane Lewis pouted at tumingin sa kanya. "Buntis lang ako, hindi pasyente. Ilang araw na lang naghahanda na akong pumasok sa trabaho." Kabanata 862 Hindi, walang pag-aalinlangan na tanggi ni Alex Dixon, "Dapat magpahinga ka pa sa bahay." "Matagal na akong nagpahinga," tutol ni Jane Lewis, "naiinip na ako sa bahay, para akong nakakulong, at saka, wala akong nararamdamang discomfort, I can totally go to the company." Noong una, ayaw ni Alex Dixon na lumabas siya, ngunit paulit-ulit na pinilit ni Jane Lewis, kaya kinailangan niyang sumuko. "Maaari kang pumunta sa kumpanya, ngunit dapat mong hayaan sina Ding Ching, ang Shanming, at ang iba pa ay manatili sa tabi mo at huwag nang umalis." Tuma-NGO si Jane Lewis, ngunit medyo malungkot ang kanyang ekspresyon.
Hindi ko alam kung ano ang sitwasyon ngayon ni Ding Yu. Speaking of which, nahuli siya ng mga taong ito dahil gusto niya akong iligtas. Inalo siya ni Alex Dixon, huwag kang mag-alala, nasa ibang bansa pa rin si Ding Yu. Ngunit wala na siyang panganib, kailangan kong makahanap ng magliligtas sa kanya sa lalong madaling panahon. Sa nakalipas na 2 araw, pinadalhan siya ni Zhao Su ng mga larawan. Sa mga larawan, tila naka-recover na si Ding Yu sa kanyang kalusugan, bagaman hindi siya marunong makipag-usap sa labas ng mundo, kaya hindi pa rin siya marunong magbasa ng mga libro at manood ng telebisyon, ang kanyang buhay ay hindi naiiba sa isang ordinaryong tao. Nakipag-chat si Alex Dixon kay Jane Lewis saglit, pagkatapos niyang magpahinga, lumabas siya ng bahay at kinuha ang kanyang telepono. Kanina lang ay walang tigil ang pag-vibrate ng phone niya, ito ay isang mensahe mula sa WeChat. Gayunpaman, hindi nais ni Alex Dixon na maistorbo, kaya hindi niya kinuha ang kanyang telepono. Pagkalabas ng kwarto, binuksan ni Alex Dixon ang kanyang WeChat at agad na natahimik. Si Ruan Lingzo talaga ang nagpapadala sa kanya ng WeChat, mayroong ilang mga mensahe sa isang hilera, at mayroong kahit ilang mga larawan na naka-attach. Sa mga larawang ito, nakasuot siya ng itim, mataba, puti, at iba pang uri ng medyas. Siya ay may isang mainit na hitsura at nakahiga sa Simmons bed ng hotel sa iba pang mga pose. Ang mga larawan ay napaka-bold at pinagsama sa kanyang kainosentehan at kagandahan, hindi napigilan ni Alex Dixon na mapalunok nang makita sila. Isa itong tukso, napakasabog lahat ng mga larawan, kung hindi dahil sa female lead na si Ruan Lingzo, aakalain niyang ito ang cover ng educational film ng isang bansa. Sa sandaling ito, nagpadala si Ruan Lingzo ng isa pang voice message. Kuya Alex, nakita mo ba lahat ng litrato ko? Ano sa tingin mo? Ano pa ang magagawa niya? Muntik na akong mag-nosebleed. Sagot ni Alex Dixon, yung dapat na develop na. Saan mo kinuha ang litrato mo? Nako, ito na ang pinakabago kong silk stockings advertisement, hindi pa lumalabas ang totoong picture. Mga sample lang ito, ipapadala ko sa iyo para tingnan mo muna. Nakahinga ng maluwag si Alex Dixon, akala niya ay may kinukunan itong hindi magandang pelikula, pero isa pala itong advertisement. Gayunpaman, medyo masyadong mainit ang advertisement na ito. Gayunpaman, bihira para sa kanya na magkaroon ng ganitong pagkakataon upang ipahayag ang mga tao sa mga dilag. Kaya naman, nagbigay ng isa pang hindi inaasahang tugon ni Alex Dixon, hindi masama ang litrato, meron ka pa ba? Oo, nasa phone ko sila, marami pa namang litrato. Kuya Alex, may oras ako ngayong gabi, gusto kong makipaglaro sa mga kaibigan ko. Matagal na kitang hindi nakikita, lumabas ka at makipag-chat sa tulungan akong pumili ng ilang larawan at tingnan kung alin ang angkop para sa patalastas. Hindi napigilan ni Alex Dixon ang paglunok muli. Nagkaroon pa siya ng pagkakataon na makita ang mga larawan. Wala naman siyang gagawin sa gabi eh. Agad siyang sumagot ng 2 salita, walang problema. Ngayong buntis na ang kanyang asawa, wala siyang magawa sa kanyang asawa, maaari lamang siyang maging isang monghe at masiyahan sa pagtingin sa magagandang babae. Kinagabihan, pumunta si Alex Dixon sa bar. Ang lugar na ito na tinatawag na Blue Melody Bar ay may eleganteng estilo, may nakapapawiyang musikang tumutugtog sa stereo na nagpapahinga sa mga tao. Pumasok si Alex Dixon at hinanap ang paligid ng bar. Kuya Alex, narito, agad namang kumaway sa kanya ang isang babaeng naka-cap at sunglasses. Narinig ni Alex Dixon ang boses ni Ruan Lingzo at agad na naglakad papunta sa pintuan ng pribadong silid, ngumiti siya at tinignan siya mula ulo hanggang paa. Bakit, takot ka ba sa paparazzi? Oo naman. Tinanggal ni Ruan Lingzo ang kanyang cap at itinulak ang kanyang sunglasses sa kanyang ulo, yung commandant ito sa kanya. Hindi mo alam kung gaano kahusay ang mga panulat ng mga reporter na ito, lahat sila ay kayang isulat ang katotohanan at gawing totoo ang mga maling akusasyon. Kung may mga reporter na palihim na kumukuha ng litrato, ibig sabihin ay lalo kang sumikat, nakangiting sabi ni Alex Dixon. Inilabas ni Ruan Lingzo ang kanyang dila, the more popular you, the more worries you have. Kapag lumabas ako para kumain ngayon, kailangan kong maglihim. Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang pinto ng pribadong silid at tinulak papasok si Alex Dixon. Bilisan mo at pumasok, kailangan pa kitang ipakilala sa mga kaibigan ko. Tinulak niya si Alex Dixon at pumasok sa private room.
Sa marangyang pribadong silid, may tatlong lalaki at babae na nakaupo, may hawak silang microphone at kumakanta. Isinara ni Ruan Lingzo ang pinto at ngumiti sa kanilang tatlo. Ito si Kuya Alex, tinulungan niya ako last time. Pagkasabi noon ay muli niya itong ipinakilala kay Alex Dixon, lahat sila classmates sa acting class ko. Now, they're either filming advertisements or television. Wow, so you are Alex Dixon, isang magandang binata ang agad na nagpakita ng paghanga. Narinig ko na kahit si Director Joe ay sunod sanyeran sa'yo. Hindi man lang naglakas loob si Wang Wanteng na gumawa ng ingay sa harap mo. Nakakamangha. Holy SH***, nahulog pala sa kamay mo si Director Joe, galing. Ang isa pang babaeng maikli ang buhok ay gumawa din ng labis na tunog. Ngumiti si Alex Dixon at Tuma NGO sa kanilang dalawa. Anyway, nakita na ng lahat ang nangyari sa mga tripulante noong nakaraan. Tinulungan ni Director Joe si Wang Wanteng na habulin si Ruan Lingzo palabas ng crew. Sa huli, pareho silang kinuha, hindi ito lihim sa industriya. Nakilala rin niya ang tatlong tao sa private room. Ang mga taong ito ay ang pinakabagong henerasyon ng mga artista, ngunit hindi sila masyadong sikat. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, I didn't expect to see so many big celebrities as soon as I came, I'm really lucky. Namula ang dalagang maikli ang buhok, paano tayo sikat? Higit na sikat ang Lingzo. Bagamat sinabi niya yon, tuwang-tuwa pa rin siya sa papuri. Lahat ng pumasok sa industriya ng pelikula ay gustong sumikat. Sabi ni Ruan Lingzo, mag-chat muna kayo, pupunta ako sa banyo. Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang pinto ng private room at lumabas. Si Alex Dixon ay hindi interesado sa mga artistang ito, ngunit sila ay mga kaklase ni Ruan Lingzo, kaya nakipag-chat lang siya. Mula sa chat, nalaman niya na ang pangalan ng gwapong lalaki ay Zhang Gang. Sa kasalukuyan, kakagawa lang niya ng shampoo advertisement at halos hindi na siya sumikat. Ang maikling buhok na babae sa tabi niya ay tinawag na Liu Zhenmei, at nakagawa siya ng 2 drama sa telebisyon. Hindi maganda ang tugon, at kasalukuyan siyang naghahanda para lumahok sa variety show. Ang isa pang babae ay matagumpay na nakapasok sa Mars Girls Group at naghahanda ng umabante sa talent show. Habang nagkukwentuhan pa lang ay may biglang sumigaw mula sa labas ng kwarto. Kaagad pagkatapos noon, muling tumunog ang nag-aalalang boses ng paghingi ng tawad ni Ruan Lingzo. Sorry, hindi ko napansin kanina kaya nabangga kita. Hindi mo napansin, sinasadya mo naman siguro di ba? Isang matinis na boses ng babae ang biglang tumunog. Ruan Lingzo, huwag mong isipin na kaya mong kumilos ng malaki sa harap ko dahil sa sikat ka ngayon, kung hindi dahil sa tatay ko, magkakaroon ka ba ngayon? Nang marinig ang boses na ito, agad na kinabahan ang iilang tao sa silid. Nagulat na sabi ni Liu Zhenmei, hindi ito si Senior Sister Zhao, hindi ko inaasahan na narito rin siya. Tapos na. Ang senior apprentice na si Sister Zhao ay palaging ayaw kay Ruan Lingzo at sinasampal pa siya sa publiko. Bakit nagkabanggaan silang dalawa? Sumigaw din si Zhang Gang. Lalabas ako at titingnan. Agad na tumayo si Alex Dixon at lumabas ng private room. Sa tabi ng pribadong silid, si Ruan Lingzo ay nakatayo sa harap ng isang kaakit-akit na babae. Hawak ng kaakit-akit na babae ang isang tasa ng alak sa kanyang kamay. Ngunit natapon na ito. Maraming red wine ang tumapon sa kanyang palda, mayabang niyang sinabi, anong silbi ng paghingi ng tawad, nadumihan mo na ang palda ko, lumuhad ka sa lupa at panasan mo. Kabanata 863 mapakumbabang sinabi ni Ruan Lingzo, paano kung bibilhan kita ng isa pa? Bago pa niya matapos ang pagsasalita, nagtaas ng kamay ang mapang-akit na babae at ibinuhos ang buong baso ng red wine sa kanyang mukha. Bilhin mo, hindi malinis ang perang kinikita mo. Kung bibilhin mo, madudumihan ako. Kumunat ang noo ni Alex Dixon. Hindi niya akalain na ganito pala kayabang ang kaakit-akit na babaeng ito. Hindi niya sineseryoso si Ruan Lingzo. Sa oras na ito, pinunasan ni Ruan Lingzo ang alkohol sa kanyang mukha at tiniis ito ng ilang sandali bago sinabing, Zhao Jiatao, ayokong makipagtalo sa iyo ngayon. Inanyayahan ko pa ang isang kaibigan na maglaro at ayaw kong makipagtalo sa iyo. Bikar ako ng bagong damit para sa iyo sa hinaharap. Nang matapos siyang magsalita ay tumalikod na siya at ayaw na niyang makipagkulitan sa babaeng mapang-akit. Gusto mong umalis, ngumisi si Zhao Jiatao at sumugod, direktang hamarang sa kanyang dinadaanan,
itinaas niya ang kanyang baba at nagsinungaling. Ano, gusto mong tumakbo ulit? Natatakot ka ba sa mga kaibigan mo? Alam mo ba kung ano ang mga kasuklam-suklam na ginawa mo sa nakaraan? Hindi na kinaya ni Ruan Lingzo, itinaas niya ang kanyang ulo at malamig na sinabing, huwag kang magsalita ng walang kaparekan, hindi ako nakikipagtalo sa iyo dahil natatakot ako sa iyo. Ngunit dahil pakiramdam ko ay hindi na kailangan, hindi ba't nakakasawa ka na pumili ng away ng paulit-ulit na ganito? Huwo, ngayon nagpapanggap ka na naman na inosenteng biktima. 2 beses na nag-click si Zhao Jiatao sa kanyang dila, at ang kanyang tono ay naging matalas. Listen up, everyone, don't look at her innocent appearance. Actually, freebus lang siya. Who knows how many men she's mess around. Galit na galit si Ruan Lingzo kaya namula ang kanyang magandang mukha. Sinabi niya ang bawat salita, kalokohan mo ang sinasabi mo. Hahaha, tama ako, isang aso ang desperado na tumalon sa pader, si Zhao Jiatao ay nagpakawala ng nakakatalam na hagakjek. Nagsimula na ring tumawa ang ilang kasamahang lalaki at babae sa likod niya. Nang makitang si Zhao Jiatao ay parang isang delinkwenteng kapatid na babae, ang kanyang bibig ay puno ng maruruming salita. Hindi mapigilan ni Alex Dixon na sumimangot at magtanong, sino ang babaeng ito? Mabilis na sinabi ni Liu Zhenmei, Brother Dixon, si Zhao Jiatao ay mula rin sa aming Film and Television Academy, siya ay maaaring ituring na nakatatandang kapatid na babae ni Ruan Lingzo. Ang kanyang ama, si Profesor Zhao, ay guro ni Ruan Lingzo, iniisip niya na siya ay isang punla, kaya siya nakatulong sa paghahanap ng maraming mapagkukunan. Estudyante talaga ng Film and Television Academy ang babaeng ito. Hindi lang masabi ni Alex Dixon na ang ganitong uri ng delinkwenteng babae ay parang isang maliit na kapatid na babae sa kalye. Oo, ngunit ang kanyang kakayahan sa pag-arte ay hindi maganda, ayaw din niyang mag-aral ng mabuti. Ang kanyang ama, si Profesor Zhao, ay labis na nabigo, sabi ni Liu Zhenmei. Mamaya, nakita ni Zhao Jiatao ang kanyang ama. Nakahanap siya ng maraming gulo para kay Ruan Lingz at nagseselos lalo na pagkatapos na sumikat si Lingzo, kinamuhian niya siya sa lahat ng dako at nagdulot ng sugat. Paminsan-minsan ginawa ito ni Lingzo para hindi mapahiya ang kanyang benefactor. Hindi napigilan ni Alex Dixon na iangat ang ulo para tingnan siya. Marami raw bangayan sa entertainment industry, pero hindi niya inaasahan na totoo pala. Gayunpaman, sa mga tuntunin ng mga artista, ang hitsura ni Zhao Jiatao ay higit sa karaniwan, gayunpaman, ang susi ay ang kanyang pag-uugali ay masyadong mababa, at ang kanyang pananamit ay masyadong matingkad. Paano kaya siya magiging sikat? Kasama ang kanyang matalas na ugali at ang kanyang hitsura na hindi makatwiran, halata na hindi siya isang tao. Kung sabihin, kahit na ang mga ibon sa tabi ng kalsada ay mas nakalulugod sa mata kaysa sa kanya, hindi bababasa? Kinuha niya ang pera at maaari pa ring gumawa ng maayos na negosyo. Ang Zhao Jiatao na ito, sa unang tingin, ay parang baliw, siya ay walang takot at mayabang sa sukdulan. Kalimutan ang tungkol sa pag-arte, ang kanyang hitsura lang mag-isa, hindi banggitin si Ruan Lingzo ay natalo siya sa 10 kalye, kahit na isang borderline artist na tulad ni Liu Zhenmei ay mas mahusay kaysa sa kanya. Sa sandaling ito, sinimulan din ng ilang kasama sa likod ni Zhao Jiatao na kutsain si Ruan Lingzo. Jiatao, ito yung entertainment public boss na binanggit mo, di ba? Balita ko umasa siya sa tulog para makarating sa taas. No wonder na naging sikat siya nang napakabilis sa sandaling tumuntong siya sa industriya. It turns out that it's an unspoken rule. Nakatulog sa buong production team ang variety show na tinanggap niya lang. Nakuha lang niya ito pagkatapos makakuha ng malaking sponsor, hindi kasing galing niya si Wang Wanteng. Humalukip-kip si Zhao Jiatao at tumawa ng nakakainis. Oo naman, wala tayong kakayahan na ibuka ang kanyang mga paa anumang oras, bus ito. Ang iilan sa kanila ay nagsasalita ng isang salita sa isang pagkakataon, ang mga salitang binigkas nila ay pawang napaka-vulgar at maruruming salita. Mariin na ikinuyom ni Ruan Lingzo ang kanyang mga kamao at pilit na pinipigilan ang kanyang galit. Sinulyapan niya ng malamig na tingin ang iilan sa kanila at pilit na nilunok ang kanyang mga luha. Lumingon siya na parang walang nangyari at sinabi kay Alex Dixon. Paumanhin, yayain sana kitang maglaro ngayon, ngunit ngayon ay hinahayaan kitang makakita ng isang biro, pumunta tayo sa ibang lugar. Habang nagsasalita siya, nanginginig ang boses ni Ruan Lingzo, maliwanag, kailangan ng maraming pagsisikap bago siya nagtiis at hindi umiyak.
Ayos ka lang ba? Ipinatong ni Alex Dixon ang kanyang kamay sa kanyang balikat at sinulyapan ang malamig na tingin ni Zhao Jiatao. Kung hindi mo gusto ang ilang mga tao, papaalisin ko sila dito. Hindi na kailangan, ibinaba ni Ruan Lingzhou ang kanyang ulo at umiling, pinilit niyang ngumiti at sinabing, "Salamat, Kuya Alex." Bagamat kinasusuklaman ni Alex Dixon si Zhao Jiatao, ito pa rin ang sariling bagay ni Ruan Lingzhou. Sa pag-iisip tungkol dito, malamang na nagpapasalamat siya kay Profesor Zhao, kaya pinahintulutan niya si Zhao Jiatao. Sa ganitong paraan, hindi magagawang makialam ni Alex Dixon sa negosyo ng ibang tao. "Lingzhou, alis na tayo." Si Liu Xinmei ay tumingin din kay Zhao Jiatao nang may galit. Inalalayan niya si Ruan Lingzhou at lumabas ng pinto. Hindi nila kayang masaktan siya, kaya paanong hindi sila magtatago? Iiwan na lang niya ang lugar na ito sa mga bastos na ito. Tingnan natin kung hanggang kailan sila maaaring maging mayabang. Walang gustong magsalita si Alex Dixon kaya tumalikod na siya at umalis kasama sila. Nang makadalawang hakbang si Ruan Lingzhou, biglang tumunog ang matalas na utos ni Zhao Jiatao sa kanyang likuran. "Stop, pinayagan ba kitang umalis?" Malamig na sinabi ni Ruan Lingzhou, "Iyo ang lugar na ito, kung saan ko gustong pumunta, wala kang pakialam, tama?" Kung gayon ang paggamit ng mga larawan ay hindi rin mahalaga, nagkibit balikat si Zhao Jiatao at nagini siya ng masama. "Dahil hindi mo ako sineryoso, ibebenta ko ang mga larawan sa paparazzi bukas, pagdating ng panahon, tiyak na nasa trending list sila." Sa sandaling matapos siyang magsalita, biglang nagbago ang ekspresyon ni Ruan Lingzhou, agad siyang napalingon at nanginginig ang mga labi. "Zhao Jiatao, ikaw, sabi mo hindi mo ipapadala." Nang makitang nagbago ang kanyang ekspresyon ng husto, si Zhao Jiatao ay tumawa ng mas mahina. "Nasa kamay ko ang litrato, I can send it to whoever I want, you don't care, di ba?" Sa sobrang galit ni Ruan Lingzhou ay naikayam niya ang kanyang mga kamao, agad na tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. "TSK, ano ba yang pinagpapanggap mo?" Pinulot ni Zhao Jiatao ang kanyang mga labi at may hitsura ng panghahamak. Natarante si Alex Dixon nang marinig yun. Tinanong niya si Ruan Lingzhou sa mahinang boses, "Mayroon ka bang ebidensya na hawak mo ang babaeng ito?" "Ayos lang ako, Kuya Alex, kakayanin ko ang bagay na ito." Ngumuso si Ruan Lingzhou at ginamit ang likod ng kanyang kamay upang panasan ang kanyang mga luha. Pilit niyang ipinilig ang ulo at itinulak si Alex Dixon sa likod niya. "Maaari kang lumabas muna, kakausapin ko si Zhao Jiatao." Habang hindi siya nagsasalita, mas naging kainahinala si Alex Dixon. Sa dalisay na personalidad ni Ruan Lingzhou, hindi siya angkop na makihalubilo sa maputik na tubig ng industriya ng entertainment. Kung mayroon talagang anumang katibayan na nahulog sa mga kamay ni Zhao Jiatao, maaaring gamitin niya ito bilang isang banta at maglabas ng ilang karumal-dumal na bagay. Sa pag-iisip hanggang dito, umiling si Alex Dixon at nagpadala kay Zhao Jiatao, "Kung ano ang gusto mo, sabihin mo lang, you. Isa kang bayani na nagel iligtas ng kagandahan." Huminga ng masama si Zhao Jiatao, "Sino ka sa tingin mo?" Malumanay na sabi ni Alex Dixon, "Magsalita ka ng maayos. You don't deserve to know who I am, you just need to know that offending me will not end well for you." Kabanata 864. Nang matapos siya, humagalpak ng tawa si Zhao Jiatao. "Tingnan mo, gusto pang magpakitang gilas ng batang ito, ano ba siya?" Mayabang ding humakbang pasulong ang isang malakas na lalaki na may dilaw na buhok sa likuran niya. Tinuro si Alex Dixon at sumigaw, "Get lost, do you hear me?" Inangat ni Alex Dixon ang ulo niya at biglang hinawakan ang hintuturo niya sa bilis ng kidlat at binawi ito. Nag-iba ang ekspresyon ng lalaking may dilaw na buhok. Agad siyang nakaramdam ng matinding sakit sa kanyang hintuturo at agad na sumigaw, "F***CK, bitawan mo. Bitawan mo si Kuya Huang." Sumigaw si Zhao Jiatao, at agad siyang sinunggaban ng ilan sa kanyang mga kasabwat. Umiwas si Alex Dixon, hinawakan niya ng kaliwang kamay ang lalaking may dilaw na buhok at hinawakan ng kanang kamay ang buhok ng lalaking may tattoo. Isinandal niya ang ulo sa pader sa tabi niya. Puff, tumalsik ang dugo kung saan-saan. Ang mukha ng lalaking may tattoo ay nakipagdikit sa dingding, at nabali ang kanyang ilong. Inilibot niya ang kanyang mga mata at bumagsak sa lupa. Hindi man lang siya nilingon ni Alex Dixon, inihagis niya ang buhok sa lupa at casual na sinabi, "Sino pa ba? Halika at subukan mo."
Pagkatapos niyang magsalita ay umatras ang iilan sa kanila, pati ang lalaking dilaw ang buhok ay nabigla. Ang mga taong ito ay pawang mula sa entertainment circle, kadalas ay nag-uusap lang sila at gumagawa ng masama sa likod nila. Hindi man lang sila nag-away ng ilang beses, lahat sila ay mayabang sa ibabaw, ngunit lahat sila ay bongga sa loob, yung tipong. Nang makita nila ang walang awa na pag-atake ni Alex Dixon at ang kanyang walang pakialam na ekspresyon, ang mga taong ito ay natakot kaya hindi sila nang ahas na salakayin siya. Hindi pupunta, ngumisi si Alex Dixon, then let's get down to business. Nilinggan niya ang kanyang ulo at malamig na tinitigan si Zhao Jiatao. Ikaw, anong meron sa litratong nasa kamay mo? Napatingin si Zhao Jiatao sa lalaking may tattoo na puno ng dugo ang mukha. Medyo namumutla na ang mukha niya pero malamig pa rin siyang umungol. Ito ay sa pagitan namin ni Ruan Lingzo. Kailangan ko ba na makialam ka? Huwag mong sabihin na tulog ka rin sa babaeng ito. Hindi ka pinapayagang insultuhan si Kuya Alex. Galit na galit si Ruan Lingzo kaya napasigaw siya. Kung hindi siya pinigilan ni Liu Xinmei, sinunggaban sana niya si Zhao Jiatao para harapin siya. Ngumiti si Alex Dixon, tinatawag kang Zhao Jiatao. Tama, may itatanong ako sa iyo. Ang tatay mo ba ay ang old wang sa tabi? Hindi niya inaasahan na magtatanong siya ng ganoong kakaibang tanong, natigilan din si Zhao Jiatao at walang malay na sinabi, may problema ba sa iyo? Siyempre ang apelyido ng tatay ko ay Zhao. Hindi, umiling si Alex Dixon at nakangiting sinabi, si Professor Zhao ay isang marangal na guro. Paano niya maisilang ang isang anak na katulad mo? Hindi tama ang jin na ito. Haha, agad namang tumawa ng malakas si Liu Xinmei at ang iba pang nasa likuran niya. Maging si Ruan Lingzo ay hindi napigil ang tumawa, talagang hindi niya inaasahan na gumawa si Alex Dixon ng napakalaking detour para saktan si Zhao Jiatao. Natigilan si Zhao Jiatao ng ilang segundo, nang mapaalalahanan siya ng mga kasama niya ay napagtanto niyang lumiliko na si Alex Dixon at pinapagalitan siya, agad na nagbago ang mukha niya sa galit. Ruan Lingzo, ipapadala ko ang litrato ngayon din, gagawin kita at mawawala ng reputasyon nitong si Dixon. Bahagyang nagdilim ang mga mata ni Alex Dixon, binanggit talaga siya ng litrato, mukhang may kinalaman sa kanya ang bagay na ito. Agad siyang sumigaw ng malamig, speak, what kind of photo is it? Ngumisi si Zhao Jiatao at sadyang kinaladkad palabas ang kanyang boses para hindi siya ma-suspense. It's a photo, of course it's you and this B*TCH, otherwise, bakit siya kabahan? Ilang araw na ang nakakaraan, sinampal ko siya at nakaluhod pa rin siya sa lupa. Umiiyak at nagmamakaawa na huwag ko itong ilabas, sinabi niya na sisirain niya ang iyong pamilya. TSK, hindi ko akalain na magpapakatanga pala siya sa babaeng may asawa na tulad mo, napaka-perpektong pampublikong boss. Kung ipopost ko ang larawang ito online, malalaman ng buong mundo na nangungupahan ka ng kwarto kasama si Ruan Lingzo, tapos na kayong dalawa sa paglalaro. Inilagay ni Zhao Jiatao ang isang kamay sa kanyang baywang, walang takot at mayabang sa sukdulan. Bahagyang kumunat ang noo ni Alex Dixon, hindi pa niya nakilala si Ruan Lingzo, paano nangyari ang tinatawag na larawang ito? Kuya Alex, sisihin mo ako dito, hindi ko dapat itinago ito sa iyo. Namula ang mga mata ni Ruan Lingzo, parang isang estudyante sa elementarya na nakagawa ng mali, ibinaba niya ang kanyang ulo sa harap niya at ngumuso habang sinasabi, huling beses, pinabalik mo ako. Sa huli, ginamit ni Zhao Jiatao ang kanyang telepono para kunan tayo ng litrato sa malapit. Mag-iisip ako ng paraan para maibalik ang mga larawan, hindi kita bibigyan ng problema. Mga larawan, nagulat si Alex Dixon, ano ba ang dapat ikatakot? Hindi naman sa may ginawa tayong mali. Talaga, si Zhao Jiatao ay may hitsura ng paghamak, kinuha niya ang phone niya at kinawayan ito, tingnan mong mabuti. Sa screen ng telepono, may isang litrato na lihim na kinuha. Sa larawan, siya mismo ang naglalakad na katabi ni Ruan Lingzo. Hindi rin alam kung saang anggulo kinuha ang larawang ito, sa totoo lang parang magkayakap silang dalawa, mas nagkataon pa, ito ay isang lovers hotel sa tabi nilang dalawa, ang lantern box ng rose red ay lubhang hindi maliwanag. Mukhang pumasok silang dalawa sa lovers hotel. Napakunot ang noo ni Alex Dixon nang makita ito. Ngayon ay naunawaan na niya sa wakas kung bakit iniwasan ng mga artista ang paparazzi. Paglabas nila, nakasuot sila ng sunglasses, sombrero, at mask, tinakpan sila ng mahigpit.
Kung talagang nagpa-picture ang mga paparazzi, talagang tatalo ng mga artista sa Yellow River at hindi makapaghugas ng sarili. Matigas na itinaas ni Ruan Lingzo ang kanyang ulo at malamig na sinabi, Zhao Jiatao, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong gawin bago tanggalin ang mga larawan. Napag-isipan mo na ba? Nanunuya si Zhao Jiatao at sadyang hinayla ang kanyang tono habang hindi nagmamadaling sinabi. Sa totoo lang, madali ding sabihin ang usapin ng larawang ito, sino ang humiling sa akin na maging senior mong kapatid? Cut the crap, just say it directly. Nagyayelong malamig ang tingin ni Ruan Lingzo habang walang humpay na nakatitig sa kanyang mukha. Niyakap ni Zhao Jiatao ang kanyang braso at nagsalita ng mapagpakumbaba. Okay then, I'll be frank, withdraw from this cooking variety show and give me the female lead position. Isa pa, kukunan ko ang ilang mga advertisement na tinanggap mo. Namumula na ang mata niya sa inggit. Si Zhao Jiatao ay interesado rin sa cooking show, gayunpaman, nang naisip niya kung paano nagpasya si Direktor Zhao na ibigay ito sa kanyang kasintahan, si Wang Wanteng, sumuko siya dito. Hindi niya inaasahan na mahuhulog talaga ang babaeng lead sa mga kamay ni Ruan Lingzo. Bukod dito, hindi niya alam kung saan nakuha ng babaeng ito ang kanyang swerte, talagang nakakuha ng malaking puhunan ang production team, at naging tanyag pa ang palabas na ito sa internet, naging sikat din ang ilang celebrity na sumali sa show, lalo na si Ruan Lingzo, na mas naging sikat sa kalahating araw. Galit na galit si Zhao Jiatao na halos mababaliw na siya, marami siyang itinapon sa bahay. Noong una, gusto rin niyang pumunta sa programa, nang maglaon, naramdaman niyang walang karaming pera ang production team, at kasama si Wang Wanteng, hindi niya turn na maging pangunahing karakter, kaya tinanggihan niya ito. Sinong mag-aakala na magiging sikat na sikat ang palabas ngayon? Nang marinig niya ang mapangahas na kahilingan ni Zhao Jiatao, agad na nabalisa si Liu Xinmei at hinayla si Ruan Lingzo pabalik. Lingzo, don't agree, you're currently in the limelight. This kind of rare opportunity, kung hindi tayo pinalad na mga newbies, hindi talaga natin ito makukuha. Tsaka, kung sinira mo ang kontrata, ngayon at ibigay ang pangunahing tauhan kay Zhao Jiatao, ang iyong reputasyon ay masisira at ikaw ay papunahin ng publiko sa hinaharap. Kinagat ni Ruan Lingzo ang kanyang mga ngipin, paanong hindi niya malalaman ang kalupitan ng entertainment circle. Bilang isang bagong dating, ang pagnanais na bumangon ay kasing hirap ng pag-akyat sa langit. Upang magkaroon ng ganoong pagkakataon, maswerte lang siya at kinaiinisan ng maraming rookies. Kung mawawala ito, hindi lamang babagsak ang kanyang reputasyon, ituturing din siya bilang isang paglabag sa kontrata, hindi malaking bagay na nagbabayad, sa sandaling yon, masisira ang kanyang reputasyon, at magiging mahirap para sa kanya na bumalik sa hinaharap. Hinihikayat siya ng ilan sa kanyang mga kasama, itinaas ni Ruan Lingzo ang kanyang ulo at mahinahong sinabi, Zhao Jiatao, hindi ba gusto mo lang sumikat, ibibigay ko ang posisyon sa iyo, at tatanggalin mo ang larawan. Kabanata 865 Lingzo, agad na tinapakan ni Liu Xinmei ang kanyang mga paa nang may pag-aalala. Ayos lang ako. Pilit nang umiti si Ruan Lingzo, kung ipapadala niya ang larawan, ay duwit pa niya si Kuya Alex, ito ang pinakamagandang resulta ngayon. Kailangan lang niyang mawala ang kanyang reputasyon, tungkol naman sa magiging landas niya ng mga bituin, alam niyang hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong sumikat muli. Hahaha, sinabi ko na sayo na may relasyon ka sa lalaking ito, pero hindi mo pa rin inamin, tumawa si Zhao Jiatao ng ilang beses sa pang-aalipusta. Malamig siyang ngumuso at sinabing, sa tingin mo lang ang hiling, hindi pa ako tapos. Mahigpit na kinuyam ni Ruan Lingzo ang kanyang mga kamao, ano pa bang gusto mo? Tinitigan siyang mabuti ni Zhao Jiatao, bakas nang hinanakit ang kanyang mga mata. I want you to withdraw from the entertainment circle, bawal kang pumasok sa industriyang ito habang buhay, kung hindi, ipapaalam ko sa lahat ang tungkol sa iyo at sa asawa mong nangangalunya. Bago pa siya matapos ay may biglang naglahad ng kamay at kinuha ang phone niya. Natigilan si Zhao Jiatao, bigla siyang bumalik sa katinoan at sumugod kay Alex Dixon. Ibigay mo sakin, nagbigay ng kaunting puwersa si Alex Dixon sa kanyang palad. Bang, ang pinakabagong bersyon ng Pink XR ay nadurog sa isang iglap, at ang telepono ay nagbuga ng berdeng usok. Hindi ba settled na ganun lang, casual na ibinato ni Alex Dixon ang telepono sa lupa at maluwag na kibit balikat kay Ruan Lingzo.
Kung ito ay isang bagay na maaaring malutas sa kanyang sariling mga kamay, bakit kailangan niyang makipagkumpitensya sa kanya ng napakatagal? Simple lang, si Zhao Jiatao ay tuluyan ng nabaliw, sumisigaw habang kinakamot niya si Alex Dixon. Rascally husband, ilang beses mo na bang sinipingan ang babaeng ito, bakit mo siya pinuprotektahan ng ganito? Kumunat ang noo ni Alex Dixon at sinampal siya. Sa malutong na tunog, nauntog ang ulo ni Zhao Jiatao sa gilid at namamaga ang kalahati ng kanyang mukha. Natigilan ang mga tao sa paligid, hindi nila akalain na aatake talaga si Alex Dixon dahil lang sa sinabi niya. Nagulat din si Ruan Lingzo na hindi nakapagsalita, ito ang unang pagkakataon na nakita niyang sinalakay ni Alex Dixon ang isang babae. Malinis at malinis ang sampal na ito, nang walang kaunting palpak. Not to mention, medyo gwapo ang posture niya. Ang kaliwang pisngi ni Zhao Jiatao ay namumula sa sakit, tinakpan niya ang kanyang mukha, halos hindi makapaniwala na gagawin si Alex Dixon. Huwag kang lalabas at kainin mo ako, magwala ka, sigaw ni Alex Dixon sa malalim na boses. Ang ganitong uri ng babae ay talagang biological na anak ni Professor Zhao, ito ay talagang hindi kapani-paniwala. Stinky loser, you dare to attack me? Si Zhao Jiatao ay galit na galit hanggang sa puntong nabaliw, at ang kanyang mga mata ay duguan. Ang kanyang ama ay isang iginagalang na Professor Zhao, at marami sa mga estudyanteng tinuruan niya ay mga sikat na superstar, may mga sikat na direktor, sa background ng kanyang ama, kaya niyang gawin ang anumang gusto niya sa entertainment industry, walang nang ahas na magiging bastos sa kanya. Hindi niya akalain na sasampalin talaga siya ng bump na lalaking ito. Malamig na sabi ni Alex Dixon, paano kung saktan kita, para sa kapakanan ng iyong ama, bumalik ka at pagnilayan mo ang iyong sarili. Kung ikukumpara sa mga nakasakit sa kanya noon, ang sampal na ito ang pinakamalaki. Kung hindi dahil sa pagiging benefactor ni Ruan Lingzo ng kanyang ama, mayroon itong 1,000 paraan para harapin si Zhao Jiatao hanggang sa puntong mas gugustuhin itong mamatay kaysa mabuhay. Para kay Zhao Jiatao, hindi siya makakasali sa entertainment circle sa buhay na ito, masisira ang reputasyon niya, sa kanya, ito ay isang bagay lamang ng ilang mga salita. Sino ka sa tingin mo? Trying to act cool in front of me. Si Zhao Jiatao ay parang baliw na aso na may gusot na buhok habang minumura niya si Alex Dixon. Let me tell you, mabahong talunan, maliban sa tatay ko, makakahanap ako ng ilang big shots para turuan ka ng leksyon. Yan Capital CEO Leo, Boss Wang, Director Lee, kailangan ko lang silang tawagan at papaluhod ka sa kanila at humingi ng tawad. Sumigaw si Zhao Jiatao ng maraming pangalan sa isang hininga, inilabas ang kanyang mga pangil at itinaas ang kanyang mga kuko. Si Ruan Lingzo, na nasa tabi, ay natakot nang marinig niya ito, sa sobrang pagkabalisa niya ay tumulo ang butil ng pawis sa kanyang noo. Tapos na, hindi niya akalain na magiging ganito ang mga bagay. Ang kaunting mga tao na ito ay pawang mga big shot na may kapangyarihan at impluwensya sa Yan Capital, at maaari din silang itinuring na tagapagtaguyod ng pananalapi ni Zhao Jiatao, na gumagastos ng pera upang suportahan siya. Kung talagang hinanap ni Zhao Jiatao ang mga sponsor na ito dahil sa galit, malalagay sa problema ni Alex Dixon. Natakot din si Liu Zhenmei at mabilis na sinabi, Alex Dixon, mas mabuting humingi ka ng tawad kay Zhao Jiatao, itong iilang investor niya, walang sinuman sa atin ang kayang masaktan. Ang sinuman sa kanila ay isang bilyonaryo at kayang takpan ng langit gamit ang isang kamay sa Yan Capital. Ang pakikitungo sa isang Alex Dixon ay kasing dali ng pagbilang ng kanyang kamay. Kinagat ni Zhao Jiatao ang kanyang mga ngipin at mabangis na sinabi, natatakot, lumuhad ka agad at sampilan ang iyong sarili ng 2 beses, pag-iisipan ko kung patawarin kita o hindi. Natatakot, napangiti ng mahina si Alex Dixon at sinabing, hindi ko pa narinig ang mga maliliit na karakter na ito na binanggit mo, maaaring hindi sila kwalipikadong kumain kasama ko. Nakakatawa talaga siya, ang ilang mga tao ay namuhay lamang ng masyadong maayos, kaya hindi nila alam ang kalawakan ng langit at lupa, hindi nila alam ang kalawakan ng langit at lupa, laging may mas mataas na bundok. Hindi pa banggitin ang mga langgam na ito, maging si Zhao Jiatao na inilipat ang 4 na dakilang angkan ay hindi dapat banggitin sa kanyang mga mata. Tumigil ka sa pagutot, mabangis na tumili si Zhao Jiatao, sino ka ba talaga sa tingin mo? Miyembro ako ng Zhao Clan,
Ang Zhao clan na may 100 taong reputasyon, hindi ka kwalipikadong dalhin ang aking sapatos. Hindi siya pinansin ni Alex Dixon, dahan-dahan niyang itinaas ang manggas at mahinahong sinabi. It's not who I think I am, it's other tao, sa harap ko, lumuhad ka lang dahil hindi mo alam kung ano ang makakabuti sa iyo. Tuturuan kita ng magandang leksyon sa ngalan ng tatay mo. Ikaw, anong ginagawa mo? Nang makita ni Zhao Jiatao ang kanyang postura, agad niyang naramdaman na may mali at agad na umatras sa takot. Gayunpaman, mas mabilis pa ang mga galaw ni Alex Dixon, hinawakan niya ang kwelyo ni Zhao Jiatao at pilit itong hinayla, sa isang hininga, 12-dosenang beses niya itong sinampal. Sampal, sampal. Tuloy-tuloy ang tunog ng malulutong na sampal na parang paputok. Hinaluan din ito ng matinis na sigaw ni Zhao Jiatao. Namumula at namamaga ang mga pisngi niya na para bang napaso ng panghinang, dumudugo ang kanyang ilong, at umaagos ang kanyang mga luha at uhog. Ang mga lalaki at babae sa likod niya ay natakot lahat, walang nang ahas na humakbang para pigilan siya. Magkaibigan lang sila na umiinom ng alak at karne, sino ang magtatrabaho pa rin para sa kanya? Sino ang pupunta at makakahanap ng problema sa isang mapaminsalang bituin tulad ni Alex Dixon? Pagkatapos ng 30 o higit pang sunod-sunod na sampal, ang mukha ni Zhao Jiatao ay namamaga ng hindi na makilala, sa sobrang sakit ay hindi niya magawang mapaungol. Kumalas si Alex Dixon sa pagkakahawak niya at inihagis si Zhao Jiatao sa lupa, malamig niyang sabi, bumalik ka at pag-isipan mo ang iyong sarili. Sabihin mo sa pamilya Zhao mo na ang nakabangga sa iyo ay ako, Alex Dixon. Isang pamilyang Zhao lang ang nang-ahas na gamitin ito para i-pressure siya. Kahit si Zhao Su, ang padre de pamilya, ay hindi nang-ahas na maging masyadong mayabang sa harap niya. Ano ang isang Zhao Jiatao? Isang langgam, hindi niya alam ang kalawakan ng langit at lupa. Scram, sigaw ni Alex Dixon sa malalim na boses. Noon lamang nagising ang mga tulalang kasama sa isang panaginip at mabilis na hinayla si Zhao Jiatao palayo. Ainal-alayan ng braso si Zhao Jiatao, habang umiiyak siya, pasuray-suray siya, puno ng dugo ang mukha niya. Ang pinaka-inaalala niya ay ang mukha niya, ngayong halos sirain na ni Alex Dixon ang kanyang mukha, kinasusuklaman niya ito. Sa buong buhay niya, hindi kailanman nagdusa ng ganito si Zhao Jiatao. Nanumpa siya sa kanyang puso na kailangan niyang bayaran ang Dixon na ito at mawala ang reputasyon ni Ruan Lingzhu. Nang matapos ang pagpalo ni Alex Dixon, lumingon siya at nakita niya si Ruan Lingzhu at iba pa na nakatingin sa kanya na parang nakatutok ang kanilang mga acupuncture point, agad siyang natigilan. Anong meron sa lahat? Kuya Dixon, sobrang gwapo mo. Tuwang-tuwa si Liu Zhenmei na may paghanga, ang gwapo mo talaga kahit pumapatol ka. Interesado ka bang sumali sa entertainment industry? I can guarantee na sisikat ka talaga. Abangan ang susunod na kabanata.